Kailan kaya at mangyayari pa kaya yun na ang anti-graft body katulad ng ombudsman ay hindi na natin kakailanganin? Ibig sabihin, titino na. Magiging matino na ang gobyerno, magiging matino na ang mga government official from local to national government. Kasi yun po sa paggamit ng pera at paghawak ng posisyon. Alam niyo kung bakit? Kasi yun lang ang trabaho ng ombudsman habulin ang mga abusado sa pera at kapangyarihan. Gumagastos pa tayo para habulin at papanagutin ang mga korap. Kaya sana mawala yun para makatipid tayo. Kaya tama itong sinasabi ni Ombudsman Boying Rimulya doon sa pagharap niya sa mga nagsipagtapos or seminar o kung ano man na may kaugnayan sa paglaban sa pang-aabuso sa kapangyarihan. Uring, ngunit hangarin ni Ombudsman Crispin Rimulya na dumating ang punto na hindi na kailanganin ng bansa ang Office of the Ombudsman. Sa kanyang talumpati sa harapan ng mga graduates ng unang batch ng Legal Internship Program ng tanggapan, sinabi nitong mangyayari lamang ito kung matatanim sa bawat Pilipino na hindi dapat kinukonsinti ang korupsyon sa bansa. The ultimate victory, as I always said before, is that we will render ourselves obsolete. Na hindi na kailangan ang ombudsman later on because the culture is very strong. Ngunit sa ngayon, kailangan muna anyang patuloy na magtrabaho ng anti-graft body, lalo na at naiinip na ang taong bayan na mapapanagot ang mga public official na sangkot sa katiwalian. Giit nito, ayaw niyang ituring na tagapagtanggol ang kanyang tanggapan. It's not that we want to become the saviors of this country. It's nothing, it's not the kind of thought that we are messiahs. But the fact that we do our job should be enough to make this country move forward. When people know that it's not all right to be good. Yun. So, yan ang sinasabi ni Ombudsman Boying Rimulya. Ibig sabihin, ayaw na hanggat maaari, ayaw na rin. Hindi naman actually sila tagapagtanggol kung hindi sila lang yung tagahawol para panagutin ang mga abusado. Alam nyo, yung korupsyon sa ating bansa, yun talaga ang malaking pagpapahirap sa ating ekonomiya at dahilan kung bakit mabagal ang development ng bansa. Kasi yung mga nagpupunta sa gobyerno, hindi ko nilalahat, puro pasarap sa buhay. Ginawang negosyo ang posisyon sa gobyerno, mga local, national, o maging yung mga government-owned and controlled corporation. Samantalang dapat ay public service, lingkod bayan, public servant ang tawag sa kanila. Pero hindi ho yun ang nangyari. Gamit na gamit yung kapangyarihan, inaabuso yung pera ng bayan, tapos kinagamit pa yung kapangyarihan para magpayaman, kinagamit yung manpower at resources ng gobyerno para doon sa kailang mga interes. Yun po yung masakit. Kaya nga, pangarap lang nating mawala ang ombudsman, mawala ang anti-graft body, pero mukhang hindi mangyayari yan, matatagalan pa. At tama rin yung sinabi ni Ombudsman Rimulya. Nangyayari yan sa posibleng pagkonsinti. Binabaliwala o hindi nilalabanan mismo ng mga mamamayan. Sa totoo lang, ang korupsyon, hindi lang po gobyerno ang dapat lumaban dito kasi taga-gobyerno din ang korap Hindi ko naman nilalahat. Dapat talaga ang mamamayan. Umpisa sa paghahalal, paglalagay sa posisyon from local to national government official. Dapat matino ang ilagay. Kaya ang yumayaman lang sa Pilipinas, lehitimong negosyante at mga politiko na nakatira sa mga exclusive subdivision, nagpapaaral ng mga anak sa exclusive na mga eskwelahan dito at sa abroad, malalaking mga bakasyonan sa mga probinsya at sa abroad, mayaman lang talaga at politiko Pero yung mga pangkaraniwang mamayan, hindi ho naaabot yun. Pero tuloy-tuloy ang pagbabayad ng tax. Magkano ang binabayarang buwis ng isang tao, ng isang Pilipino? Sa 30% na lang na kanilang kinikita. Isipin mo kung kumikita ang isang Pilipino ng 100,000, 30,000 kaagad sa gobyerno na pupunta. Sa loob ng isang buwan, halimbawa, simpleng negosyante or executive ng mga korporasyon or opisina na kung saan man, 30% po ang babayaran yan o 32% pa yata. Kung halimbawa kumikita ng 1 million ang isang executive ng mga private company,
Magkano babayaran ang buwis nun? 300,000. Amat. Ay ilang Pilipino, milyong Pilipino ang nagtatrabaho. So conforme sa income, basta 30%, ala silang pakaalam. Kung ang kinikita ng manggagawa sa pribadong sektor ay sabihin nating 20,000 a month, pero hindi pa maabot ata doon, baka 15,000 lang. Yung 30% ng pagbayad sa buwis. So kung halimbawa, mayroong pangkaraniwang manggagawa na maabot ng halimbawa 40 milyon na manggagawa. Tapos kung magkano kailang kinikita, 30% nun pupunta sa gobyerno. Kaya nga trilyon, bilyon, trilyon ang pera ng gobyerno. Taon-taon. Pero alam ba ninyo, kulang pa yung perang yan sa ating pangangailangan. Nangungutang pa tayo. Collateral ang Pilipino sa mga international bank. Tapos ang masakit dito, yung ating perang ibinayad na buwis, ninanakaw nila. Yung inutang sa malaking bangko sa abroad, tayo ang collateral, ninanakaw pa rin nila. Ganyan po ang katindi. Kaya nga hindi biro itong labang ito. Pero ang nakakalungkot, yung lumalaban sa korupsyon, yung pa yung binabatikos. Yung pa yung tinatakot, yung pa yung pinagbabantaan, yung pa yung gusto nilang patalsikin. Yan yung ibang mga kababayan natin. Talagang malinaw pa sa sikat ng araw, personal interest, political interest, makabalik sa gobyerno para ituloy nila ang maliligayang araw nila. Hindi paglilingkod sa bayan. Yan ang nakakalungkot. Kaya kayo mga kababayan natin, mag-isip-isip kayo. Huwag kayong magmalinis dahil ang inyong paniniwala ay galit kayo sa gobyernong ito at pabor kayo sa dating gobyerno. Ano bang ginawa ng nakaraang gobyerno? Wala namang ipinakulong na korap yan. Itong gobyernong ito nagpapakulong, naghahabol sa mga korap. Ito pa yung binabanatan nyo at pinagbabantaan ninyo. At yung mga nagmamalasakit at tumutulong sa gobyernong ito, kasama pa na inyong mga pinagbabantaan. Naging 2-5 na sa inyo ang pagbabanta na yan ay labag sa batas at hindi yan makatao. Nagmana-mana na kayo, naghawa-hawa na kayo. Sana makonsensya pa rin po ang ating ibang mga kababayan. Magkaisa, yan ang tamang paraan ng pag-unlad ng bawat pamilyang Pilipino. Pero yung magbantaan, magpersonalan, at pati buhay ay natataya yung iba, ayan po ay sukdulan ng kasamaan. Ngayon kung ayaw kayong maniwala sa ganyang klase mga paliwanag, hindi ko alam kung anong pagkatao kayo at kung sino pa ang kinatatakutan ninyo. Sa batas ng tao, sa batas ng Diyos, ang pagnanakaw, kampihan, at pagbabanta sa mga taong nagtatrabaho, yan ay labag. Yan ay merong pananagutan. Please like and share, subscribe and follow.